Hi everyone, Rocky here, and for today's video, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-update ng PhilHealth status ninyo from employed or private to self-earning individual or voluntary. For this process, unfortunately, wala siyang option to do it online. So, kailangan mo talagang pumunta dun sa nearest PhilHealth branch na malapit dyan sa location ninyo. So, ako kasi nasa Batangas ako, so sa Lipa pa ako pumunta para magpa-change or magpa-update ng aking employment status. Kapag hindi kayo familiar sa process, lalo na kunyari sa mga PhilHealth, Pag-ibig, ang pinakamadaling gawin is always ask si Kuya Guard kasi very knowledgeable si Kuya Guard. Alam niya kung sino yung ituturo niya para dun sa first step ng concern ninyo. Like, nung nagayos ako ng change of employment status ko, tinuro ko ni Kuya Guard dun sa isang booth wherein sila yung nagbibigay ng mga forms, depende dun sa kailangan ninyo, and nagsasabi kung ano yung requirements na kailangan nyo. Para dun sa change of employment status, you need a copy of your valid ID, and then you need to sign this form. Ito yung form na to. Pwede nyo rin tong i-print online or doon na kayong manghingi. Kung gusto nyo naman na mas mabilis yung process ninyo, pwede kayong mag-print na ng form. Available naman yan sa online, yung form na yan. And pwede nyo na rin magpa-xerox on your own. Isang xerox lang naman yung kailangan nila. Kapag nag-change ka pala ng employment status, you will be required to pay din pala ng contribution dun sa mismong PhilHealth. Kaya magdala ka din ng pera. So, depende yun sa income mo. Ang pinaka-monthly contribution ko is 500 pesos. Pagka-fill up nyo ng form, babalik kasi kayo doon sa customer service na nagbigay sa inyo ng form so that they can double-check yung papers na na-fill-upan nyo kung na-fill-upan nyo ba correctly. Pagkatapos nun, bibigyan kayo ng number. Tapos waiting lang kayo doon sa number, and then yung next step nun is i-verify nila yung mga contributions ninyo. And then, i-ask lang ulit kung ano yung concern ninyo. Tapos, i-remind kayo na kailangan nyong magbayad ng contribution para ma-change. Sabihin nyo lang yes. Okay? Kasi syempre, expected nyo na nga na meron kayong babayaran, di ba? Bibigyan ulit kayo ng number. Hintayin nyo lang tawagin ulit yung number nyo. Tapos, pupunta kayo dun sa may harap na nung, sa mga, nasa may salamin na mga empleyado. Ipaprocess nila yung request mo. Sa mga magtatanong, pwede bang isang hulog lang? Kasi di ba syempre, 500 pesos din yun. Pwede mo namang sabihin na isa lang yung hulog ko, magbabayad na lang ako online. Ganun naman yung naging scenario ko. Pumayag naman sila. So, pagkatapos yung bayaran, pupunta ulit kayo dun sa booth, papakita yung payment ninyo, and then bibigay na sa inyo yung MDR ninyo. Confirming na rin na nag-change na yung employment status nyo. And that's it. Yun na yung pinaka-process on how to update the employment status sa PhilHealth. Hopefully, meron kayong natutunan kahit na konti. Please don't forget to subscribe to my channel, Rocky Star. Bye-bye!